VP, just to your concluding statement na lang VP to address the Filipinos who are very much eager to support you come in the distant future. Yun lang VP, na parang to fuel us as well, the supporters, na hindi naman talaga kami aatras sa laban. We are with you together in this fight. Nagpapasalamat ako dahil noong ako ay nag-announce na tatakbo akong Pangulo, marami, lahat ng mga supporters galing 2016, 2019, 2022, nandyan pa rin sila lahat. Solid na naniniwala at nagtitiwala. So yun yung unang pagpapasalamat ko. Yung pangalawang pagpapasalamat ko ay yung kanilang suporta sa akin ngayon nang maharap sa impeachment na gawa-gawa ng House of Representatives. Siyempre, sinusuportahan ng iba pang mga senators ay merong mga kababayan natin na lumalabas na, nagpipikit na, pinapahayag na nila publicly yung opposition nila sa impeachment. Nagpapasalamat po sa kanila. Pero base din sa discussion namin kanina ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Hindi man ako ma-impeach. See you sa 2028. See you tomorrow. Shout out us Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Okay na. Yes, VP Inday Sara yes. Duterte, magandang hapon ma'am. How are you today? I'm okay. Thank you very much for asking. How are you today? I'm fine ma'am, especially looking at the future President of the Republic of the Philippines. VP Inday. VP Inday, the burning question is, how's the former President Rodrigo Roa Duterte? He's okay. Very chatty today. Mainly about politics. At least siguro mga 95% of the conversation was about politics. And then nagsabi siya na ang mensahe niya ay mahal niya ang Pilipinas, mahal niya kayo. Thank you ma'am. Ma'am, a little bit of politics lang ma'am na question. What is your reaction to the statement of individuals, particularly those detractors ma'am, no, involving all of your families sa impeachment complaint hurled against you? Well, I think it's unfair. Dahil hindi naman sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy, being ordinary individuals and private citizens. VP Inday, what is your opinion doon sa mga really brave na congressman natin katulad kay Congressman Leviste at Congressman Miao Barzaga, na they're very vocal and unapologetically blunt and direct sa kanilang mga statements ma'am about the current government? Well, pareho kami. Pareho tayong lahat ng nararamdaman tulad ng mga nararamdaman nila. At we applaud their courage to speak up kahit na alam nila na babalikan sila ng administrasyon kung hindi man in cases, posibleng mga threats or mga iba pang pananakot. VP, a lot of Filipinos are saying that there's a lot of mind conditioning right now being put on different social media platforms to confuse the Filipinos about your hard work as a government official, ma'am. What is your message to those who are trying to paint you black in the Filipinos' point of view? Okay, unang-una kasi sa politika, ganyan talaga yan, no? Lalo pati sa run-up to the 2028 presidential elections na alam naman natin na lahat na sabi ko nga, presumptive candidate na ako. And ang politika ay madumi talaga yan. Sabi nga ni PRD noon, paulit-ulit yan sa Davao City. Sabi niya, ang style ng karamihan o maraming mga politiko ay you paint your enemy black so that you appear white. So that pag mukha siyang madumi, mukha kang malinis kahit hindi naman totoo ikaw na malinis. No? So yan yun, una, madumi talaga ang politika. Pangalawa, kailangan maging
kailangan matuto mag-discern ang mga Pilipino sa mga nakikita nila sa social media. Particularly because pwedeng mamanipulate ang information na lumalabas sa social media. Tulad na nga ng mga troll farms na naririnig din nyo, totoo yun, yung mga troll farms no, na meron talagang negosyo na gano'n. At meron din talagang negosyo na nagpapalabas ng information, whether true or not, pero yun yung business ng kumpanya, ang magpalabas ng mga information. Ganon nga yung objective niyan, parang magpapalabas sila na, say for example, this is a popular sentiment or this is an unpopular sentiment. Unfortunately, sa social media, kahit libre siya para sa lahat, meron ding mga nagnenegosyo dyan na minamanipulate yung information na lumalabas. Ma'am, alam ba ni PRRD ang mga... Hindi ko sinabi, huwag ninyong banggitin sa kanya. Hindi ko binanggit sa kanya ang impeachment at hindi ko binanggit sa kanya ang mga nangyari sa House of Representatives. So hindi niya alam na merong pangalawang posibleng impeachment na mangyayari. Kasi sa tingin ko, hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news kasi wala din naman yung value sa kanya. Nandoon naman siya sa loob. Ang mangyayari lang doon ay mag-iisip siya, tapos mag-overthink siya lang mag-isa. Hindi siya karapat-dapat para sa isang 81-year-old. Dapat ang alam lang niya ay yung mga happy na mga bagay, lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob, no? Dyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay, hindi yung mga kalokohan, korupsyon at abuso ng mga congressman at iba pang politiko kasama na ang administrasyon. VP, were you able to convince PRRD na magpa-physiotherapy today? Hindi mainly kasi politics yung napag-usapan, so hindi namin napag-usapan yung physiotherapy, pero kinamusta ko siya sa pagkain. Sabi ko, masarap na ba yung pagkain at nagbibigay ba sila ng Filipino dishes. Sabi niya, meron daw mga binibigay na almost tastes like Filipino dishes, kasi sinabi ko sa kanya na right niya yon as a detainee, ang culturally appropriate food. And then he said na, meron naman na parang lasang Filipino dish. And then sabi niya, wag na kayong mag-alala kasi sabi niya, nakain ko na lahat ng gusto kong kainin noon. At sabi ko, nag-serve ba sila ng munggus sa iyo? And then sabi niya, wag mo na isipin yan. Sabi niya, lahat ng munggus, nakain ko na. And then he said na, ang hindi ko na lang nakain na munggus ay yung munggus, the hayop, the animal. Na sinabi ko naman sa kanya, sabi ko, I don't think kinakain yon. And then he said na, pag sa Filipino, pwedeng kainin yon. Munggus. So, Ma'am, if there's one thing na you're very proud of na trait ni PRRD na nakuha mo, what is it? Ano bang traits ni PRD? Ano ba mga traits ni PRD sila? Not bending to foreign powers, for example, the independence that he has. Dapat naman kasi talaga yon na hindi lang para sa president, hindi lang dapat sa vice president, kahit ordinary Filipinos. It is enshrined in our constitution, no, that we should have an independent foreign policy na hindi kinikilingan o hindi pinapaboran ang kahit sino except ang interest ng Philippines and the Filipino people. Just to conclude the conversation, Conclusion ma'am. na ka? Hindi pa di ay. What is the... Sorry, ma'am. Sorry. I mean, nagbiyahe kami ng 14 hours, Sorry, last ma'am. 4 hours papunta dito para bisitahin ka. VP Inday, is there something that PRRD wanted to share to the
supporters na hanggang ngayon, ma'am, hindi talaga natitinag. Oo, minention ko yan siya. Kanina, no, sabi ko, kahapon, there must have been more than 15 or more than 20 na nandito sa Duterte Street. Kahapon. And sabi niya, yun yung sabi niya, paabot mo lang sa akin yung message na mahal ko ang Pilipinas, mahal ko kayo. Perhaps we can ask questions from the crowd, ma'am. Oh, sige. Sino may question ka? Go ahead. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay lang ako, ma'am. Wala naman akong problema. Sabi ko nga kahapon doon sa question kung kamusta na ako. Ang problema lang, siguro para sa akin ewan ko lang sa ibang tao, siguro para sa akin ang pinaka-problema talaga ay yung magkakasakit ka na walang gamot at yung patay ka na. Yun talaga yung problema. Dahil yung patay ka na, ending na yun. Yung magkakasakit ka na walang gamot, papunta na yun sa ending. Ano kung masasabi naman sa pagsagsak ng Pilipinas ng Pilipinas? At the same time, ma'am, yung inflation natin sa sobrang taas. Ito na po ata yung pinakamataas na inflation sa history ng Pilipinas. At the same time, ma'am, yung peso and euro, sobrang taas po. So, yan. Triple whammy ang nangyayari sa atin. Sobrang taas ng presyo ng fuel, crudo, sobrang taas ng palitan, exchange, dollar exchange, sobrang taas ng inflation. Sa akin lang, kung hindi man kaya, tulungan ng administrasyon, ng gobyerno, lahat, dapat tulungan nila yung mga pinaka nasa ilalim na hindi na talaga nila makaya kahit man lang yung simpleng pagbili ng pagkain. Kasi ang problema kasi kapag yung mga wala din silang mapuntahan, wala silang recourse, ang kinakatakutan natin, they will resort to crime and violence na ayaw natin na mangyari. Ma'am, yung natatandaan ko po, nung panahon po ang euro po is sa pagkakasakit po. Pero fiscal, yung peso po, kawawa na. Kawawa talaga, ma'am. Lalo na pati yung consumption natin ng mga imported goods. Kasi ibig sabihin nun, pagbili natin, mahal na siya. So pagpasok niya, lalo siyang magmahal. At marami sa ating mga goods are imported. VP, just to your concluding statement na lang, VP, to address the Filipinos who are very much eager to support you come in the distant future. Yun lang, VP, na parang to fuel us as well, the supporters, na hindi naman talaga kami aatras sa laban. We are with you together in this fight. Nagpapasalamat ako dahil noong ako ay nag-announce na tatakbo akong Pangulo, lahat ng mga supporters galing 2016, 2019, 2022, nandyan pa rin sila lahat. Solid na naniniwala at nagtitiwala. So, yun yung unang pagpapasalamat ko. Yung pangalawang pagpapasalamat ko ay yung kanilang suporta sa akin ngayon nang maharap sa impeachment na gawa-gawa ng House of Representatives. Siyempre, sinusuportahan ng iba pang mga senators ay merong mga kababayan natin na lumalabas na, nagpipikit na, pinapahayag na nila publicly yung opposition nila sa impeachment. Nagpapasalamat po sa kanila. Pero base din sa discussion namin kanina ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Hindi man ako ma-impeach. See you sa 2028. see you tomorrow. But VP Inday, on behalf of the Filipino community, talagang we will be supporting you. We'll be calling out our respective congressmen to do their job, to represent or to echo the sentiments of the respective constituents. Nandito lang kami para sa VP at sa buong Duterte family. Duterte! May isang question pa guys. That is the question, ma'am, by everyone. No? Actually, yes.
But hindi din natin alam kung bakit nangyari ang mga nangyari na nanalo siya. Pero para sa akin, nagsinungaling talaga siya sa kanyang gusto gawin para sa bayan at sa kanyang mga kapasidad na maging Pangulo. Well, I guess you're the hope of the Filipinos backbone. Thank you, ma'am. Thank you sa suporta ninyo. Thank you, VP. Hindi kami kasi taga-Toronto kami. Yes, We ma'am. wanted to see. So hopefully you visit Pastel. Yes, ma'am. Hopefully, I can make time to visit. But right now, ma'am, my travels abroad are mainly scheduled for visits with the PRD. But I hope I can make time next time. I look forward to that. Thank you. Thank you. May pera pa po ba ang Pilipinas? Wala na, sir. Wala na, sir. Actually, nakatanggap ang aming opisina ng memo, sir, na bilangin namin ang savings ng opisina namin kasi gusto makita ng DBM kung magkano yung savings ng lahat ng offices ng government. Wala na. Yes, sir. Thank you, VP. Thank you, VP. Mabuhay ka, VP. Sa ano mo si VP maganda pa rin, very stress-free. Sa Filipino, Look battered. sa Filipino resilience and indomitable spirit, ma'am. Kita niyo lahat ng mga overseas Filipinos. Kayo naman lahat, hindi nyo naman gusto na makipagsapalaran sa ibang bayan. Di ba? Maghirap sa sobrang lamig na lugar, magtrabaho. And vice versa, VP. Yes. Look, you are our home. So yun yung, ganun tayong mga Pilipino, ma'am. Hindi tayo basta-basta, we will not break. Thank you, VP. Mabuhay ka.